yung kababahala natin ay sa lower and middle level. Pagdating daw sa mga higher level, Ay, sus, walang problema. wala. Ngayon, Wala. Yung mga iba nga, bilihan ng bahay dyan. Pag pumunta ka daw ngayon sa Forbes, ito naman ay balita lang. Sa Forbes, pag ang dala-dala mo lang ay 500 million pesos, wala ka. Wala kang mapupuntahan. Kailangan ang dala-dala mo sa Forbes. Forbes daw ngayon, Forbes Park. Pero 1 billion minimum. Pero nakapagtataka kasi, bakit hindi bumababa yung prices ng condo, lalo na yung mga condo? Kasi gawaan yung mga real estate developer niyan over the past couple of years. Ngayon nawala ang pogo, tapos ang mga mayayaman parang walang idle funds ngayon na basta-basta bibili. Yung mga OFWs nagda-dry up. yung mga condo kagaya dito sa Royal Tone, dito sa katabi natin, dito sa mga Sa Pasig. Pasig, yung mga nandyan sa Siang, etc. Yung mga nasa BGC. Ay, hindi. Ano yun? Matataas pa rin yun. Matataas. Hindi bumababa presyo. Hindi bumababa presyo nun. Eh, nakakapagtaka nga yung ganun na nangyayari. Pero yung mga iba, in certain areas of the metropolis, and of course, in other areas in the country, medyo standstill sila. At yung iba, nag-sale. Nagkakaroon ng mga sale. So, medyo, pero by and large, ang sinasabi nga ho natin kami ni Paring Joel at siyempre Paring Conrad, meron talaga tayong glut. Right. Meron tayong problema pagdating sa mga buildings, residential or office complexes. Sa mga mall, maski na sa mga mall, ganun din. Alam mo, meron akong kaibigan. Good morning, Mr. Cruz. Yung may-ari ng sentro, XENTRO. Maganda yung kanilang mga programa. Nasa mga middle level LGU sila. Maganda. And nakakatulong sila doon kasi kumbaga kino-complement nila yung mga public markets. They are not taking over the public market itself. They are complementing the public markets. Kasi yung ibang mga malalaking mga malls at lahat, they have taken over the public markets, which should not be the case. Dapat, ang sinasabi po natin, yung mga palengking bayan, sa mga pamilihang bayan, sa mga maliliit natin mga bayan-bayan, ihuwag ko natin i-take over. Let the local government handle that. And then i-complement na lang natin. Hindi kaya ng iba, they have taken over everything. Eh wala. Malalaki renta nun. Ang lalaki na renta nun. May makita mo yung nagtitinda, wala dun sa loob. Wala na. Nandun sa kalye. Hindi niya ma-afford yun. Yes. Ganun ang nangyayari. Kaya parang pina-privatize yung mga public market. Yes. Ayaw hindi ko alam na may kikitain. Pinatulan nila yun. Pinatulan nila yun. Oo. Pinatulan nila yun. Kaya napipilitan yung iba na local government, they have to have another space somewhere. Kasi sentro ng bayan yung public market usually. Siyempre gusto ng real estate developer. Nasa gitna, sentro. Gagawa nila ng imo-modernize, kunyari yung tapos gagawa ng high-rise. Mga ganun Workout. So, that's a terrible business model. Very terrible. Kaya ito, yung sentro, magaling ang kanilang ginawa. Hindi nila tinitake over yung public market, kino-complement nila yung public market, which should really be the case. Yan ang business model na maganda na workout. So, ang isa pang inaalala ko, if you remember, ano ba yung target dati natin sa mass housing? 6 million ba dapat? 6 million originally. Tapos kinalahati na. 6 million units. 6 million units. Na obviously, hindi mangyayari. Kinalahati na ng kaibigan natin. Ni Secretary Jerry Acosar. Good morning, Mr. Secretary. Merry Christmas. Merry Christmas, Sir Jerry. But the thing kahit na 1 million new housing, hindi nangyayari. Hindi kakayanin. And this is a problem because it really impacts yung ating mga kababayan na Ang masasabi natin dyan, mahilig yung banggitin, sana rental na lang kasi yun kakayanin. Yun ang palagi natin sinasabi, parang Joel. Now, now that there is a slack in private construction, government should come in. And government construction can come in different ways.
gaya ng, of course, the traditional roads and bridges, etc. Pero public housing, maganda yan. Malaking bagay yan. Yung pagre-rehabilitate ng mga existing public markets, malaking bagay yan. Makakabuelo tayo ng konti dyan. But before you continue, again, kaibigan natin si Secretary Jerry Cusar. Pero mahilig niya sabihin na there are no problem with funds with regards to public housing, but there are challenges. Hindi naman yung sinasabi kung ano yung challenges. Dapat banggitin What niya are these challenges? What are these challenges? If the funds are, wala naman problema sa funds. If the funds are available, what is the problem? He doesn't say. We should come out with that so that everybody can take a look at it, etc. and everything, no? And then, of course, kasi hindi, pero yun na nga, but, we always discuss this. Parang mali yung trust kasi we always are targeting home ownership. Baka hindi kaya yata talaga ng low-cost housing. Bumili talaga ng bahay na magkano? 1.3 million? Ba, nakikita maski na i-amortize mo yan over 30 years. Hindi kakayanin eh. Hindi. Kaya nga, alam naman din ni Secretary Jerry ito eh. May different levels of housing. Meron yung talagang walang-wala, squatter or informal settler as we call them, totoo. Yan, trabaho yan ng NHA. Yan, kaya nilang 600, 500,000. Baka pwede na nilang pag-workoutin yan. Pero wag naman yung bahay ng kalapati. Walang pupunta doon. Kaya nung nangyari doon sa Bulacan. Kung bahay ng kalapati. Aalis din yan doon. May benta lang yan. Iano mo sa walang mangyayari doon. Aalis din. Tapos, hindi mo naman sila nabibigyan din ng paghahanap buhayan doon. Ang lalayo sa kabihasnan. Di wala. Hindi talaga pupunta doon yan. Yan. Ang pwedeng mangyari dyan, kung pwede lamang, na pwede naman pag-isipan niya, at iniisip din naman nila, sina Secretary Jerry, sina President Rico Lacsa ng SHAPC. Iniisip din naman nila yan at lahat. Sina Chochit, President Tobias ng National Home Mortgage, lahat. Meron din naman silang ganun. In-city housing na rin. Yung kaya naman nila yan. Hindi naman kailangan, ang sinasabi kasi, hindi, kailangan kasi bawiin ng developer yung, hindi naman. Pwede mong ilagay yan sa public land. May mga lupa dyan na nakatiwangwang. Pwede mo nang akuin yun. Yun yung sinasabi mong ginagawa sa Pasay nila, Mayor Emmy, meron silang nakita. Meron sila, 3 area, sa Cuenca, sa Villamor, at saka isa pa, sina Mayor Emmy, sa Pasay. Baka next year, vertical. mawa-workout na yan. Hindi mo kailangan 20 stories, hindi. Ang kailangan mo lang dyan, siguro 10, 12, ganyan, baka pwede na ma-workout yan. Several buildings. Tapos yung mga ibang mga dito, marami naman dito public lands na available. Isa yan. Yung iba naman, pwedeng gawin, hindi na home ownership talaga. Rental properties. Marami dyan, mga apartments, baka pwede na natin kausapin yung may-ari ng mga apartments na yan, i-rehabilitate yung mga apartments na yan. I-joint venture na natin. Magkano, siguro kahit 5,000 I-joint venture na natin with the apartment owners. Pare, pumunta ka sa dito sa kapaligiran. Sa mga projects dito sa Quezon City, maraming mga apartments yan, mga dilapidated na. Dito sa Mandaluyong, ganun din. Lahat ng cities dito. Manila, lalo na. Marami doon. Di kausapin mo na lang yung kausapin mo yung apartment owner. Boss, hindi na namin papayagan na hindi ka na namin bibigyan ng ng mga permits yan. Either mag-usap na tayo, i-rehabilitate natin to, magkasama tayo, kikita ka rin naman, tataas pa ang value ng property mo, parentahan natin. Pwedeng ganun eh. You talk with the landowners, the apartment owners. Rent to own? Hindi. Rental lang? Rental lang. Okay. Parang dormitory, parang dormitory. Parang dormitory. Okay. At saka yung mga beginners, di ba? Yung young couple, ngayon lang sila siyempre hindi pa nila kaya ang lahat yan eh. So, wala na muna yung rent to own. Wala. Unless yung mismong apartment owner, gusto niya yun. Okay rin sa kanya siguro.
Marami rin dyan, mga Pero bahay-bahay. I like your concept. For example, meron akong apartment blocks na luma. Ito yan, pare. Lalapit ka, sino ka? 10 units. Oo. 10 units. O, kanya yung lupa, may apartment siya. Lalapit ang Department of Housing. Human Settlements. Ano? Ma'am, ito pong sitwasyon natin. Itong 10 units ninyo, sira-sira na ho lahat ito. Wala na. Baka hindi na ho titirhan dito. Papagandahin ho natin, patataas ang presyo ng ano ninyo, at magsasama ho tayo. Kung magkano dati ang rental niyan, halimbawa dati rental niyan para sa inyo, 2,500. Gagawin ho natin 3,500. Sa inyo yung 2,500, hindi ho mawawala sa inyo. Pero, gaganda yung ano niya, para yung 1,500 pambayad natin sa pag-ibig. Halimbawa, something like that. Something like that. Oh. Di ba? O, di mayroon. Na-maintain niya, pero maganda pa yung ano niya. Maganda pa yung kanyang apartment complex. O, lahat ng mga, maraming ganun. Maraming ganun pa. Oo. Dito kasi nagka-urban blight na nga. Yes, Maraming nasisira-sira na, dilapidated na ng mga Maraming apartment ganun. building. Oh. Oo. At saka yung mga iba, abandoned na. Kasi yung mga may-ari, pumunta sa America or something. Tama. Very good. So, iba't ibang mga hindi mo kailangan gumawa ng sarili mong apartment at this point. Baka maglista ka lang eh. Alam naman ng mga local government units yun. Ay dito sa City of Mandaluyong, for example, maglista tayo. Ilan ang bloke ng apartments na 30 years old, baka 50 na nga yun, talagang hindi na pwedeng tirhan. Or tinitirhan, pero tinitiis na lang. So, bakit natin hindi gawing, ayusin natin lahat yan? Rehabilitation, kumbaga sa urban blight, ang gagawin mo, redevelopment. Which is happening in other countries. Which is Ginagawa happening in nila yun. other countries. Oo. Everybody comes out a winner dahil nag-appreciate Nag-appreciate yung value, pati dyan sa environment na yan, kumanda yung neighborhood. Oh. Di ba? The neighborhood becomes a livable, kumbaga a livable community. Kasi right now yung mga condo developments ng mga Pare, itong real estate development lalayo tapos with 9.5 to 10% interest rates. But I don't think so. Sinong, di ba? Bumabagsak talaga yung market. At saka nakakabili niyan. nakakalungkot. Bibili yung developer. Halimbawa yung mga makikipot ang mga Amerikano. Amerikana. Oh. Oo. Ito, tatayuan nila dito. Pero yung katabi nila, blighted, yung dilapidated apartment complex. Kasi hindi bumigay yung landowner. Oh. Ba't hindi mo ayusin to? Para sumabay na kayo. Di ba? Bakit ikaw lang? So paglabas mo dyan sa ginawa mo na building na yan, formal settlers ang patay ka. Di ba babari ng iyong... babari, wala so ito rin yung parang sa LGU makikitid. Yan nga sinasabi natin yan ang kailangan natin maayos itong pagtingin na ito. National ang ating nation building.